Mapagpalang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man po kayong parte nitong ating bansa, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ingat po kayo lagi dyan. Kumusta na po kayo? At napakabilis lang po ng taon. Ngayon po buwan na po ng Disyembre. Halos katapusan na po ng ating taon. Mga kamimbro sa iba't ibang reliyon, mayroon pong nag-request sa akin na magpakita daw ako ng Biblia. Naunawaan naman daw nila yung aking paanyaya bilang Iglesia ni Cristo. Pero kahit hindi ko raw basahin, basta makita lang daw nila. Mga kamimbro sa iba't ibang reliyon, kapag nagpakita po kami ng Biblia, wala na po kami pinag-iba sa mga ngaral o mga pari dyan, pastor, mga ngaral dyan. Ano po ba ang napapaloob sa Biblia? Salita po ng Panginoon Diyos yan. Ganyan po namin nirespeto, ganyan po namin ginagalang ang salita ng Panginoon Diyos. Hindi kung sino-sino lang. Di ka pwedeng mangaral dyan sa Biblia kung hindi ka pinapahintulutan ng Panginoong Diyos. Kung wala kang kaloob. Amin kayong bibigyan ng halimbawa na pinangahasan ang Bibliang ipangaral. Ito'y dalubhasa po ito na pastor. Ito po ay si Brother Eli Soriano. Noong siya ay nabubuhay pa, taasan niya sinasabi sa kanyang mga membro, walang problema kung marami ang Diyos mong kikilalanin, sapagkat siya ay Diyos na rin. Kung ang membro matalino, maniniwala ka ba doon na siya ay Diyos? Kapag ka ang mga tao o mga membro sa iba't ibang reliyon ang tatanungin mo, nasa katinuan pa ba na pag-iisip yung ganun? Bakit nakakahikayat siya ng mga maraming membro? Dahil nga ang membro din wala ding alam eh. Natuturoan niya ng maling aral. Bakit namin natitiyak? Isipin mong mabuti. Diyos na siya? Sa Biblia ba? May nakalagay ba na Eliseo Soriano? Diyos na? Wala nun. Pakikipantay na siya sa Diyos. Pero kung iyong konsultahin ang mga Katagalugan, ang tawag sa kanya, minsan si Raulo, pasensya na po kayo. Sa iba naman, wala sa sarili. Minsan naman sa iba namang Katagalugan, ang sabi, parang nabubuang. Ganyan ang epekto ng Biblia. Kung hindi ka pinahintulutan ng Panginoong Diyos na mangaral. Sino pa? Si Pastor Apollo Kibuloy. O isipin mong mabuti, maniniwala ba kayo kung kayo matalinong membro na sinasabi niya appointed of son daw siya? Anak daw siya ng Diyos, kapalit siya ng Panginoong Hesukristo. Na samantalang ang Panginoong Hesukristo, may pagkasaserdoteng hindi kayang palitan, kahit ninuman. Pero pinalitan niya. Ngayon, isa pang makakatawag pansin sa kanya, si Pastor Apollo Kibuloy. Yun daw kaluluwa ni Dulpe at yun daw kaluluwa ni Fernando Po Jr. Alam natin na ang dalawang nabanggit ko na yan ay puro artista. Isang komede at isang action star. Ngayon, kung yung tignang mabuti, dumaan daw sa kanya yung kaluluwa na yan, yung dalawa. Yung ibang kaluluwa daw, hindi daw siya pinansin. Kaya tuloy napaisip ako eh. Ito kaya ang mga membro, kayo ba nakapag-isip? Ang mga ganun tao ano na? Eksperto sa Biblia yan. Mahusay sa Biblia yan. Ha? Nakalikom siya ng abuloy at nakapagpundar siya ng ari-arian. Paano namin natitiyak na hindi siya pinagkalooban ng Diyos na makaunawa? Una, saan siya ngayon? Di ba? Maraming issue sa kanya. Maraming pinambabato ang kanyang mga membro na mga kahalayan, kung anong-ano pang isinampang kaso sa kanya. Ganyan ang epekto ng Biblia. Kaya, yung bang tao na yan, nasa katinoan pa ba ng pag-iisip? Isipin mo, kaluluwa ng tao, nakikita niya? O kung ikaw yung tatanungin, matinong tao ba yung ganyan? O wala silang pinag-iba ni Brother Eli Soriano nung nabubuhay pa siya? Ganyan-ganyan. At marami pang ibang pastor dyan, mga ngaral, mga pari dyan. Paano namin natitiyak
na kapag hindi ka pinapayagan ng Panginoong Diyos na mangaral sa kapwa mo tao sa Biblia, ganyan ang maituro niya sa mga tao, sa kawawa yung mga nadaya na mga membro. Isipin mo mabuti. Tuloy napaisip ako baka siguro yung kaluluwan dumaan na hindi siya pinansin, baka yung mga biktima niya. Mahusay yan sa Biblia. Kaya ayaw namin. Ang makahawak lang sa amin sa Biblia, yun lang mga ministro at mga manggagawa na nakadestino sa aming lokal. Kaya kami sa inyo nag-anyaya. Hindi kami gagamit yan, hindi rin po kami magpapakita ng Biblia. Bawal kasi yan. Ang sa amin po, pasugo lang. Yan, pinabibigay namin sa ating mga kababayan na mga kamimbro sa iba't ibang reliyon. Kaya po kayo, patuloy po kayo magsuri sa Iglesia ni Cristo. Huwag po kayong magagalit sa amin. Magsuri lang po kayo para malalaman ninyo ang katotohanan. Huwag kayong gagaya sa dalawang pastor na nababanggit namin sa inyo. Yung isa, nakikipantay sa Diyos. Yung isa naman, anak ng Diyos. Pansinin ninyong mabuti. Mabuti nga yung isa, yung namatay na, si Brother Eli Soriano, hindi siya nagsabi na baka yung mga kaluluwa dyan, dumaan din sa kanya. Ayan ang tawag dyan, nasiraan ng ulo. Wala sa sarili. May katawagan pa nga dyan sa iba Wala sa katinuang pag-iisip. Pasensya na po kayo, pero yan talaga ang aming bibitawan. Doon sa tumawag sa amin at nagtatanong, yun po masasagot namin sa inyo. Talagang hindi namin pangangasan ng Biblia. Sapagkat wala kaming karapatan na mangaral. Kasi pagka nag-request kayo sa akin na papakitaan ko kayo ng Biblia, wala na akong pinag-iba doon. Ayaw kong matulad sa kanila. Kaya ko pong basahin ng Biblia kahit sino naman po pwede yan Pero yung pagkalooban ka ng Espiritu Santo ng Panginoong Diyos na mangaral ka, malabo yan. Doon lang yun sa mga pinapayagan niya na ipangaral ang kanyang salita. Kaya tingnan mo sa iba, binabastos yung salita ng Panginoong Diyos, Biblia. Panoorin nyo sa YouTube. Mga membro yan. Yung mga tinuruan ng kanilang mga pastor ng galit at puot sa kapwa. Ayun, nagdidebate sila. Pero tingnan mo, ang Diyos na kinikilala, parehas silang tagtatlo. Pero bakit sila rin nagtalo-talo mismo? Gumagamit ng salita ng Diyos, itutulig mo sa kapwa. Ay, wag ganun. Di bali ang Iglesia ni Cristo dibatihin nyo, kaya talagang hindi kumikilala yung tatlong Diyos. Isa lang Diyos talaga ang kinikilala niya, ang Ama. Ang Panginoon Jesucristo, tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Isipin mo, kung matulad ang isang mangangaral sa ganyang mga pastor, na ang kaluluwa isipin mo, dumaan sa kanya. Yung pa namang mga bigating mga artista. Ulitin ko lang, siyan po ay si Fernando Po Jr. Ang kaluluwa, dumaan sa kanya. Si Dulpi naman, dumaan sa kanya ang kaluluwa. Kung kayo tatanungin, matino ba yung pagganong pastor? Matino bang pag-iisip nun? Wala sa katinuan. Wala siya sa tamang pag-iisip, sabi nga ng iba. At doon naman sa iba, buang-buang. Kayo. Di nga ba't ngayon, tingnan ninyo sa YouTube, manood kayo. Grabe ang debate. Mga membro yan. Yung isa namang pare dyan, nagsimba siya. Yung putol na kamay nung kahoy na tinatawag na Black Sarin, ayun. Pinagpiblis-blis niya doon yung kanyang mga membro. Ito na mga membro na hindi rin marunong mag-isip, hindi marunong magsuri. Ayun. Yun din ang naturo. Doon nga sa nagtatanong sa amin din na isa pa na bakit daw pati membro sisihin. Sino ba daw membro ang gustong mapahamak? Kasalanan daw yan ng mga pari at mga ngaral at mga pastor. Hindi ganun. Mga kamembro sa iba't ibang reliyon. Ang sabi ng Panginoong Diyos, kung ang iyong taga-akay bulag at ang inakay bulag, kapwa kayo mahuhulog sa hukay. Yung hukay kasi sumasimbolo yan sa lalim. Hindi ito bulag na inborn. Ito po'y bulag sa katotohanan. Mga ngaral yan. Isipin mo, kapwa kayo mahuhulog sa hukay. Ibig sabihin, yung nagturo sa iyo mapapahamak. Ayun din naturuan, membro din ay mapapahamak din yan sa araw ng paghuhukom kung hindi kayo magsusuri. Kami po sa Iglesia ni Cristo, patuloy po kami nag-anyaya sa inyo. Magsuri po kayo.
Matuturuan ho kami ng aming namamahala ng tama at tamang ugali at aral na nasa Biblia. Sila po ang may karapatan. At ang mga ministro at manggagawa ng extension niya sa iba't ibang lokal. Kaya mga kamimbro dyan sa iba't ibang reliyon, pasensya na po kayo doon sa nag-request. Hindi po namin kayo mapagbigyan na makita nyo ang Biblia. Sapagkat hindi po kami pastor, hindi po kami mga ngaral. Kami po ay isang membro at nag-anyaya sa inyo. Maraming salamat po doon sa nagtatanong po at doon sa tumatawag at doon sa nagre-request. Naway maunawaan po ninyo kami. Maraming salamat po.